Hello mga ka-legit Davercads at mga 8-show timer. Isang matinding problema or pagsubok nga kinaharap ngayon ng ilang mga programa sa Free TV including It's Showtime at It Bulaga. Ano nga ba ang matinding kinaharap nilang ito na maaring ito ay magtagal at magre-resulta ng hindi maganda para sa lahat ng mga networks. So, bago natin pag-usapan yan, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga dahil ang It's Showtime po ay naglabas ng kanilang teaser or good news amid rumors move to GMA. Ngayong araw nga ay 1,500 shares na po ito sa Facebook dahil sa kanilang official Facebook account ay nagpost po sila ng good news madlang people abangan with heart emoji. Talk of It's Showtime moving to GMA gained ground on Tuesday after it teased on social media of a certain good news coming soon for its audience, which was eventually picked up and shared by the Kapuso Network. The Vice Ganda-led program and ABS-CBN platform has been reported to be transferring to GMA7 to take its noontime slot following the exit of the short-lived Tahanang Pinakamasaya, but no formal announcement has been made yet on the matter. On the official Twitter or X, formerly Twitter page of It's Showtime said on Tuesday, March 19 that a certain good news will come. Good news madlang people, abangan coming soon, it's posted read. On the other hand, ABS-CBN hint a surprise for the noontime show's dedicated fans, although it's the letter G, notably prominent in the short clip. Sabi dyan, may sorpresa ang It's Showtime para sa madlang people. Abangan, It's Showtime as a surprise for its madlang people coming soon. The media giant wrote. Meanwhile, GMA shared a report of noontime show special na announcement on its page sa kanila pong Twitter. Something big is happening. Hashtag It's Showtime shared a teaser with the caption good news, madlang people, abangan. So, ibig sabihin, talagang nag-uumpisa na po na ipakalat ng sa lahat ng social media platform ang It's Showtime na formally ang magiging kapalit ng Tape Incorporated or ng Tahanang Pinakamasaya as noontime program dito po sa GMA. Speculation of It's Showtime moving to GMA started after Tahanang Pinakamasaya aired last episode last March 2, although replays were broadcast before its official announcement. Tape then confirmed that unwanted circumstances prompt the production company to pull the plug of the noontime show on March 7. Meanwhile, It's Showtime's mainstay host Vice Ganda said that the best day are coming on March 12 episode. The noontime show is currently airing on the Kapuso subsidiary network, GTV, as of this writing. So, yun nga isa sa mga pinaka-good news na nilabas ng It's Showtime at ipinost po yan sa lahat ng mga social media platform po nila. Sa Twitter, Facebook, even sa YouTube, ipinost po nila yan sa kanilang community. Which means talagang ito na yung pinakaantay ng marami at yung rumor na paglipat ng It's Showtime sa main channel ng GMA Network. So, abangan na lang natin yan. So, totoo na talaga yung mga nagkakalat na balita na magkakaroon na nga talaga ng salpukan sa noontime program. Pero, aside from that, meron pa palang mas malaking problemang kinaharap ngayon ang mga programa sa Free TV, especially ang It Bulaga at ang It's Showtime. According po sa TV ratings na inilabas ng PEP 21 hours ago, na TV ratings It Bulaga at It's Showtime, dikit ang labanan sa noontime. Totoo yata ang sinasabi ng karamihan na bumaba na talaga ang viewership sa telebisyon kaya hindi na ganun kataas ang rating ng karamihan sa mga programang sinusubaybayan natin. Dala na rin siguro sa online or on-demand viewing na ginagawa ng karamihan sa mga manonood.
Pero ang telebisyon pa rin ang basihan kung nag-hit ang isang show dahil dito pa rin nanonood ang mga nasa probinsya, lalo na nasa liblib na bahagi ng bansa. Kaya nagkakasya talaga na lang tayo sa mababang rating ng karamihan sa TV show. Noong Saturday, March 16, 2024 ay tinalo na ng lumang pelikula sa GMA7 ng Eat Bulaga at ang It's Showtime. That is March 16, 2024, Saturday po yun. Dalawang pelikula na kasi ang katapat ng dalawang noontime show. Ang Kapuso Movie Festival na pumasok ng 11:30 AM ay naka 3.5%. 1 PM naman pumasok ang lunchtime movie hits na naka 4.8%. Ang taas. Ang Eat Bulaga ay naka 3.7% at ang It's Showtime naman ay naka 3.6%. So medyo dikit po ang laban, 1 point lang talaga ang pinagtalunan ng dalawa. Ito ay base sa datos mula sa AGB Nielsen. Bumalik sa 2:30 PM ang Abot Kamay ang Pangarap. Wish Ko Lang na naka 6.7. Ang Abot Kamay ang Pangarap na naka 9.6% kasi bumaba po yung rating niyan nung i-move yung oras. So ang ginawa ng GMA, binalik siya sa tamang time slot niya na sinasabing ito nga yung makakatapat ni Willie Rebillame sa hapon. Pagdating sa prime time ay hindi pa rin ganun kataas ang rating ng karamihan sa mga programa. Ang 24 oras weekend ng GMA7 ay got 7.3 at ang TV Patrol weekend naman Kapamilya Channel ay 0.6 lamang at ang Frontline weekend ng TV5 ay 0.9. So medyo mababa, sobrang sad-sad yung mga ratings Even po sa mga noontime program, napapansin po ng lahat na tila baga imbis sa pataas ang mga rating na nakukuha, 'di ba? Parang hindi na siya nagdo-double digit. Kung meron mang double digit na rating, yun ay ang Jessica Soho got 11.5% na medyo mataas talaga ang rating niya. So, ito po isang malaking problema na kinaharap ng ilang mga pre-TV programs kasi parang unti-unti nang namamatay yung industriya ng pre-TV. Alam naman natin na napakalaki ng kinikita ng mga network at napakalaki din ang ginagastos nila when in terms of pambayad sa mga block time agreement sa kanilang mga network at yung airtime na kanilang ginugugol doon. So kapag po tumagal ng ganyan, maaaring lahat kasi ng mga tao ngayon ay mas nakatutok na sa social media kaysa manood sa telebisyon. Kasi nga naman, mapapanood mo yung mga paborito mong palabas in your most convenient time. Hindi katulad sa pre-TV, may mga commercial load pa talaga na kailangan mong antayin bago ka makapasok muli. Sa social media, napaka easy to access. So yun po yung nagiging problema. Kaya ngayon, mas pinapalakas ng ilan sa mga programa sa telebisyon ang kanila pong hatak sa social media. Para po at least mawala man po yung industriya ng pre-TV, handa sila. So kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below.